Yung mga DDS na kagaya ho nila Robin Padilla, nagngangal-ngalan pa din po pala at iisa ang kanilang mga inaawit, iisa ang kanilang mga tono, mga bossing. Alam niyo po kung ano? Eto, pakinggan po natin si Robin Padilla o si Boss Binoy, mga boss. Hihiyan yung ginagawa. Ayan. Bakit daw mayroon pang impeachment, mga kababayan? Yun yung tanong ni Boss Noybi. Bakit daw meron pang impeachment ang Vice President? Akala niya daw wala na. Kasi may crisis daw po na parating sa atin, mga kababayan. Napanood ko nga yung kaibigan natin na si Takeru Miyamoto. Mawalang galang po, Senator Robin Padilla, pero tinatawag po kayong BOBO ni Takeru Miyamoto. Kasi daw ang gusto, ang trip nyo daw, parang ihinto na yung impeachment para doon sa nangyayari. Iisa lang naman yung tono ninyo. Kasi si Takeru, nag-example ho si Takeru Miyamoto. Kunyari, meron kang anak, na yung anak mo, pinag-aaral mo. Tapos yung matrikula o yung tuition fee, hindi niya ibinabayad. Doon. No? Kumbaga, parang parehas ng sitwasyon ng Vice Presidente kung totoo po yung sa mga confidential funds. So dahil nawalan daw ng trabaho yung tatay, hindi napapansinin yung ginawang kabulastugan ng anak. Oo nga naman. Alam niyo po, Senator Robin Padilla, kaya po yan, sabay-sabayin po. Hindi naman po uubra yung, sige, ayan na, saka na lang natin asikasuhin yan. No? Saka na lang natin investigahan yung pagnanakaw o yung mga paglustay sa pera ng bayan. Kasi meron tayong krisis na kakaharapin. Hindi po, kaya nga po may iba't ibang sangay ang gobyerno Para meron pong mga nakapokus doon sa mga problema. Sabi ni Mr. G, 5103 SMNI platform kasi nila para masabihang sarili nila para masabi ang sarili nila silang telebisyon. Parang mga vlogger lang naman sila diyan sa SMNI Di ba? Parang mga vlogger lang ho sila diyan, mga kababayan. O, game. Alam nyo, mga kababayan, sa totoo lang po, patawarin ako nitong mga kaibigan natin na ito. Hindi ba kayo nahihiyan yung ginagawa ninyo? Ang puta naman na mahihiya pa. May nalalaman pa mahihiya. Kayo, hindi. Ibalik ko sa inyo, Senator Robin Padilla, hindi ba kayo nahihiya? No? Gustong malaman, inaalam ng sambayan ng Pilipino, yung patungkol sa confidential funds, kung saan napunta yung pera ng bayan, hindi ba kayo nahihiya? At pilit kayong humaharang para malaman ng mamamayang Pilipino kung saan napunta at kung saan nagamit talaga yung pera na iyon. Kasi yun galing mismo sa bulsa ng bawat Pilipino. Tapos eto, ang ginagawa ninyo, kung ano-anong kaartehan, kung ano-anong kadramahan. No, pag may nakikita ho silang butas at may nakikita silang pwede nilang ipantakip o ipang dahilan para hindi matuloy yung impeachment na hearing, na pabor yun sa Vice Presidente Pag ho natuloy ang hearing na yan ng impeachment, pabor ho sa Vice Presidente, bakit ko ho nasabing ganun, mga kababayan? Maipapaliwanag niya yung kanyang gustong sabihin Di ba? Maipapaliwanag niya, mga kababayan, sa mamamayang Pilipino kung saan talaga nagastos yung pera at kung talagang hindi nalusta yung pera Di ho ba? Ang pinakamalaki o pinakamalakas na posibleng maging kasangga ng Vice Presidente ay ang mga Pilipino po. Pag napaniwala ng Vice Presidente ang mga Pilipino, panigurado ho, mga kababayan. Panigurado po, kakampihan siya. At baka mas lumakas pa po para sa 2028. Di ho ba? Ano yung sinasabi ni Robin Padilla? Hindi po ba kayo nahihiya dyan? Sila dapat ang mahiya. Ang mga kababayan natin nag-iisip kung anong kakainin nila. Itong mga panahon nito. Magkano ang bilihin? Ang iisipin ninyo, politika?
ng putika, ayop naman pinopolitika. Boss, tagal na yan, boss. Lagi na lang sinasabi, pinopolitika, lagi na lang sinasabi, ganyan. Hindi ba kayo nahihiya? Tayo, miski magkaharap tayo. Sasabihin ko sa iyo, boss, may mga ebidensyang gusto ipakita, oh. Gustong malaman ng taong bayan, ano yung pinagsasasabi mo na puro politika? Yan po kasi yung kanilang paulit-ulit na sinasabi. Pinopolitika, pinopolitika. Kaya nga po, napakaagang tumakbo ng Vice Presidente sa pagkapangulo. 2028 pa po, yung pag-a-announce, ngayon agad. Bakit? Isinabay nila para sabihin sa mamamayang Pilipino, naku, eto, tignan nyo, oh. Kaya lang kami gustong ipa-impeach kasi dahil dito sa pagtakbo namin. Puro politika, puro politika. Nagtokwa yung Mary Grace Piatos, hindi kayo nahihiya, hindi nyo masagot, hindi nyo masabi. Oh. At para doon sa mga magsasabi sa akin na Mark, pwede legal na gamitin yung Mary Grace Piatos. Hindi ho. Pwede, oo, yes, pwede gamitin. Pero dapat merong lihiwalay na envelope na pagpapaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos. Di ba Legazpi 1957? Meron pong ganun. Wala naman kayong envelope na ipinapasa para ipaalam sa COA. Oh, si Mary Grace Piatos, eto, yung tapyas yung uso. O, di ba? Wala. Ang sinasabi nila, laging sinasabi, pinopolitika, pinopolitika. Paulit-ulit na lang. Nakakaantok na kayo. Kaya tinatabangan na yung mamamayang Pilipino. Dinadaan nila sa mga padrama-drama ho nila, mga kababayan. Wow! Kaya sana, ako naman din po ngayon, nananawagan sa lahat din ng mga kasama natin, na sana, kanina, inis na inis ako pagising ko. Putek ayos, inis na inis pa. Oh, bakit? May impeachment ka naman. Ano ba itong kalokohan na to? Meron pa. Sir, hindi naman sinagot Di ba? Hindi naman ho sinagot. Hindi na kayo nahihiya dyan? Laging ang pambala ninyo at laging ang ninyo, teknikalidad. Kung di teknikalidad, yung sitwasyon. No, para maharangan lang ho yung impeachment. Nakakahiya, Binoy. Tangina. Puro ganun ho sila, mga kababayan. Dinadaan sa drama yung mamamayang Pilipino. Kahiya-hiya ho itong mga ito, mga bossing. Ginagawa tayong mga aanga-anga. Ginagawa tayong, yung kumbaga parang single-minded lang ho, ito lang muna ang gagawin. Hindi pwedeng i-impeach, hindi pwedeng sabay-sabay. Sabi ni Mac Sadya, buti nagising ka pa. Silang papiya-piyatos na hawak doon. Alam Hindi nyo nga maipaliwanag yun Pikon kayo. Di ba? Piyatos daw po. Pero wala tayong magagawa Di ba? Nakikita ko din ho kasi dyan, mga kababayan, yung mga congressman na yan, nabubwisit na din, naaasar, naiinis na din ho. Ano po? Kasi bakit hindi magtuloy-tuloy yung impeachment? Di ba? Guilty lang po ang takot na matuloy yung impeachment, mga kababayan. Sa totoo lang po. mga kababayan, sa totoo lang po, patawarin ako nitong mga kaibigan natin na ito. Hindi ba kayo nahihiya ng ginagawa ninyo? No. Ang mga kababayan natin nag-iisip kung anong kakainin nila. Itong mga panahon nito. Oo nga, putang ina Pasensya na ho, mga kababayan, nakakainit ng ulo itong mga to. Kadramahan ang pinapakain sa ating lahat. Ano po? Kaya nga nalugmok ang ating bayan dahil sa mga magnanakaw Hindi ko sinasabing si Sara Duterte yung magnanakaw kasi hindi pa naman tapos ang paghatol. Pero Robin, palalagpasin na lang sige, palagpasin na lang natin. Bakit? Kasi may crisis ngayon. So ibig sabihin, yan na naman. No? Hayaan lang natin. Sige, hayaan mo na. Sige, magnakaw ka na magnakaw dyan. Kasi kapag kayong nakuli ka, nakita ka, madaling i-divert sa ibang sa ibang usapin.
Huwag kang mag-alala, maida-divert natin agad yan. Di ba, Mary Ann? Pasensya na ho. Mag-iinit talaga ulo mo sa mga ganitong tao. Magkano ang bilihin? Ang iisipin ninyo, politika? Wow. Wala na bang ibang paliwanag dyan, boss? Puro politika na lang ba, boss? Iisa ang naratibo nila, mga boss. No, I mean, Marcos, pinupolitika. Gamit na gamit ho yung digmaan, mga kababayan, doon sa Middle East. Di ba? Para pagtakpan itong impeachment, itong kinakaharap ng Vice Presidente. Boss, alam mo, Boss Noybi, kung talagang meron kayong may bilang yung mga ninyo, yung inyong mga depensa, nilalatag nyo na yan eh. Baka ipinagyayabang nyo na yan. Di ba? Kasi wala. Kaya paulit-ulit po, pinupolitika kami. Kasi walang ibang alam ho, mga kababayan. Walang depensa itong mga ito. Kaya paulit-ulit na lang po, wala na bang puro pamumulitika na lang ba? Nagugutom na yung kababayan natin, politika din pa. Walang namumulitika. Bago pa lang magkaroon ng digmaan, ito, last year pa, gustong malaman ng sambayan ng Pilipino saan napunta yung pera ni Juan. Diba, Sir Ronnie De Guzman at Max Sadia at Beta G Shadow? Tuloy. Wow! Talagang ako po, hindi ako makapaniwala. Kung ganito ang mentalidad natin, sino pa makakatulong sa atin? Isipin ninyo ang ini-issue natin sa Vice President. Sabay-sabay naman din Sabay-sabay naman din. Ang hindi ko maintindihan dito sa mga DDS, open na open sila, mga bossing. Doon sa mga flood control, sa mga ghost project, open na open sila. Pero kapag kayong ito na po, impeachment na, wala, kung ano-ano iniisip natin, nagkakagulo na. Ang dami ng krisis na dumadating sa atin. Tapos ito pa din, sarado utak, mga bossing. Sa totoo lang, yung paulit-ulit na sinasabi ni Robin Padilla na nakakahiya daw, sila ang nakakahiya ho. Biruin mo, gustong marinig ng mamamayang Pilipino na mga nagpapasweldo sa kanila. Alam ko, mayayaman kayo, Robin Padilla, pero yung bilang senador ninyo, galing pa din sa mamamayang Pilipino, pinapasweldo sa inyo. Tapos, ang gagawin nyo, haharangin ninyo yung impeachment, kung ano-anong mga kadrahan yung isusubo ninyo sa mamamayang Pilipino. Yan ang nakakabwisit. Natin, piatos! Naiintindihan nyo ba yun? Gago. Ay, sorry. Minsan pasensya na ho, hindi sinasadya. Di ba sabi naman ni Bato, may mga piatos daw diyan sa Davao, di ba? Na sa confidential ho kasi, inuulit ko, dati po tayo sa intelligence. Hindi naman gumagamit ng totoong pangalan dyan, boss. Boss, o sige, hindi gumagamit ng totoong pangalan. Lagi ko sinasabi, sa COA na. Diba? Sa COA na ho, mga kababayan. Ganito, kung paninindigan ni Robin Padilla, mga bossing, yung sinasabi, hindi naman po kasi gumagamit ng totoong pangalan dyan. Kunyari, si Yorme, si Mayor, si Congressman, may mga natirang mga confidential funds po, mga kababayan, sa pera nila. Hindi na ubos. Tinanong nung mga EA nila, executive assistant nila, boss, dami pang confidential, dami pang perang natira sa atin. No? Ang gawin natin dito. Pag sinabi ni boss, imbentohin mo na lang yung pangalan, ipasa mo doon sa COA. Sabihin mo, bumili tayo ng impormasyon diyan sa mga imbentong pangalan na yan. Lusot na, Boss Binoy. Dehins Eddie Whoop yun. No? Sabi nga, pwedeng gumamit nung mga ganyang mga pangalan, yung hindi totoo, pero may hiwalay na envelope para ipaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos, kung sino si Kokoy Villamin. Yung tipo bang, eto, si Kokoy Villamin, ito ay nagngangalang si yung umigit doon sa sauna. Ganon. Hindi pwede.
Yung straight lang, diretso lang, hulang pangalan. Kasi malamang ang dami na pong mananakaw na confidential funds so, mga bossing. 'Di ba? O atras natin si Boss Noybi. Na, sa confidential ho kasi, Ah. inuulit ko, dati po tayo sa intelligence. Hindi naman gumagamit ng totoong pangalan dyan, boss. Paano ko naman gagamit ng totoong Ayun oh. Kung ako pala tatakbo, kunyari lang ho, pero hindi ako tatakbo. No? Kung ako ho pala, mga kababayan, ay tatakbo bilang congressman o mayor, kunyari, mayor, no? Kung sino man yung mga may confidential funds. Tapos, ang gagawin ko, daming tira. Eh, invent ng pangalan na nga lang, no? Invent ng pangalan. Sabihin ko sa EA ko, o Jordan G, invento mo yung pangalan, tapos isubmit mo sa COA. Eh boss, baka tanungin, hindi, sabihin mo sinabi ni Robin Padilla. No, siya yung nagsabi na hindi gumagamit ng totoong pangalan at base po sa gusto niya ipaliwanag, eh hindi na kailangan ng hiwalay na envelope para ipaliwanag kung sino yon. O, di ba? Eh boss, saan natin lalagay ng pera? Eh di bulsa mo na. No, at least, importante, nakasubmit tayo nung mga hindi totoong pangalan. No? Hindi ho pwede yun, mga kababayan. Miski ho yung mga simpleng mag-aaral, mga bata, maiintindihan po yung sinasabi ko. No? Na hindi uubra yung gusto ni Robin Padilla. pangalan niya? Di give away mo na kung sino yung asset mo. Eh, di nilaglag mo. Sandali. Ano palagay ninyo? Doon sa COA, kalaban ng gobyerno? Doon sa taga-audit, kalaban ng gobyerno? Kaya nga po, may hiwalay na envelope para ipaliwanag kung sino yung mga inimbentong pangalan. Ang gustong i-feed nito sa inyo, mga boss chief amo, sir, na kesyo daw po, eh di ibinigay mo na. Ano, doon sa kalaban? Doon sa mga terorista mo ba ibibigay yung mga pangalan? Onok ng putik naman yan. COA, nasa ilalim ng gobyerno. Oh. Grabe naman to si Boy Binoy. Ano? Banat pa si Banat Bay, oh. Nilaglag mo na. Sunog na. naman yun. Pambihira talaga. Pambihira naman talaga. Ano, yung kalaban na bibigyan mo ng pangalan. Oh, eto pangalan, oh. Ah, yan pala, ha. Ano makinalaman ng COA doon? Ang gusto nila, masigurado na yung pera, yung confidential funds, yung budget na yon nagamit ng tama at talagang meron taong binayaran. Ikaw naman, Boss Binoy, oh. Senador ka na, oh. Grabe naman, oh. Para naman, sige, lantad mo yung pangalan. Parang kalaban yung paglalantaran. Alam nyo, sa totoo lang po, At panigurado ko, yung hiwalay na envelope na yun, confidential pa din so. Di ba? Sa COA pa din po. ako'y nalulungkot. Bakit? Kasi sa panahon nito, dapat sama-sama tayo. Naalala nyo, kasi parang pandemic ito, boss eh. Another phase ito ng pandemic. Tanungin nyo nga natin, sino po ang nagwawatak-watak? Sino po ang nanggugulo, mga bossing? Sa ating bayan. Sino po yung wala na pong ibang ginawa, kundi paninira ho, mga bossing? Sabi ni Joel Q ng Cereza po, si Boy Silly. Ay, Boy Silly, hindi yan pelikula. Eh di ba ho, puro mga DDS? Yung mga nagpapakawalan ng mga fake news? Eh di ba po puro mga DDS? Yung mga gumagawa ng mga puro imbento na mga news ho para masiraan si Pangulo? Dapat sama-sama tayo dito. At yung mga natutunan natin dapat. Tingnan mo yun, pansinin mo, Binoy, yung pink na dating kalaban, na yung pink na dati na hindi nakasuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, napasuporta, nirespeto nila ang Pangulong Bongbong Marcos. Dahil nakita ng mga kakamping yung kilos, gawa at trabaho ng Pangulo. Kayo lang naman ang hindi eh. No, kayo yung nagpupumilit na kung ano-anong mga imbento ang pinaggagawa ninyo sa Pangulong Bongbong Marcos.
Sila lang ho, mga kababayan. Yung mga kakamping, makikita mo, nako, okay pala. No? Sa nakikita namin, hindi ko lang sigurado kung si attorney nakalimutan ko, yung rakistang attorney. Tingin ko ho doon, kakamping, mga bossing. Pero na-appreciate niya. So far, ang sabi niya, so far, yung mga ginagawa ng gobyerno ay malaking naitutulong. Hindi na masama. Sila ho, mga DDS, wala hong magandang ginawang tama ang Pangulo sa grupo na tong mga ito eh. Oh, panay batikos. Hindi pa ho nakontento sa pagbatikos, sasamahan pa po ng paggawa ng mga fake news. Yung pandemic, i-apply natin ngayon. Kasi nung nakaraang pandemic, naipakita sa atin ng dating Pangulo kung paano i-handle. So meron na tayong leksyon. Mas worse pa nga yung pandemic. Mas worse pa yun, ha? Dahil Hindi mo alam ito po pwede mo. Yung ba yung mga libreng sakay na hanggang ngayon hindi pa bayad? Nagreklamo yung mga operator ng mga bus. Na-handle niya o iwan utang sa susunod na administrasyon. Magkano daw po ang utang pa nung dating administrasyon? 32 million, mga kababayan. Na-i-handle ng maayos yung pandemya. Utang ina. Alam nyo, Pilipinas ho yata ang pinakamatagal na makaahon eh. Alam nyo, mga bossing, umalis ako kasi nagbakasyon kami dyan sa Pilipinas. Halos 1 taon. 1 year na po. Kalagitnaan ng pandemya. Tapos, ngayon, siguro mga kung di ako nagkakamali, 2021, labas na ako ng Pilipinas. Palabas na ho kami, no? Bago kami lumabas, andun pa din ho yung swab test. Kailangan swab test ka 24 oras bago ka dumating ng airport. Pagdating ng airport, swab test ka naman ulit. Tapos nakamask ka, tapos naka-face shield ka. Ganon kami umalis ng Pilipinas, mga kababayan, nung nagbakasyon kami ng 1 taon sa Pilipinas. No? Putek, pagdating namin ng Hong Kong, mga boss, kami lang ho yung naka-face shield yata. Kami lang ho yata yung mga nakamas eh. Wala na, ayos na ang tinutino eh. No? Simpleng-simple na yung kilusan ho sa Hong Kong eh. Pagdating namin ng Hong Kong, sige, tapos na. Lipad kami. Sabi ko, baka Hong Kong lang, baka Estados Unidos. Hindi. Yung eroplano namin, nag-landing doon sa New York. Ganun din no ang sitwasyon. No, hanggang sa nakarating kami, nakabalik kami dito sa bahay namin sa Cayman Islands, mga kababayan. Wala na, normal na lahat. Wala na mga swab test. Tapos mababalitaan namin sa Pilipinas, ganun no. It takes like 1 more year o 1.5 taon pa bago maging maayos. Kinakailangan pa manalo si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Dot Pintura, Parmali, daming yumaman dyan. Sakit ng ilo. Yun yung pinagmamalaki ni Robin Padilla na na-handle daw po yung pandemya. Ito dapat napaghandaan eh. Di ba, meron na ng mga warning, ano? Kaya sana wag na lang maging pabida-bida, yung maraming umaagaw ng eksena. Hindi. Vice Presidente, ikaw yata ang pinaparinggan nung senador mo. Wag ka daw pabida, kagaya nung sinasabi mo na magpadala ng eroplano habang nagliliparan ho yung missile doon sa ibang bansa. Yun naman eh. Tingnan nyo ho, mga boss. Tingnan nyo po, mga kababayan. Ano ginawa ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing? Humanap ng tiyempo. Naghintay ng ligtas na oras. Ayan, okay na, 'di ba? Pang-4 o pang-5 na ho yata na repatriation doon sa mga kababayan natin. Hindi pwedeng bara-bara. Hindi pwedeng, ganito. Yan yung pabida, Robin Padilla.